mahigit 1 milyong minimum wage earners sa Metro Manila ang inaasahang makinabang sa ipatutupad na 85 pesos na arawang dagdag sahod. Nagpaliwanag ang DOLE kung bakit hindi isang bagsakan ang implementasyon nito. Magbabalita Simon Gualvez. Suki na ng overtime ang waiter sa Quezon City na si Sherwin, madagdagan lang ang 8 hanggang 9,000 pisong sinasahod niya kada kinsenas. Nagpapadala rin kasi siya sa pamilya sa Leyte. Minsan hindi na kumakain ng pag-uwi, bayad pa ng inuupahan, tapos babudgeting ko yung padala dun sa pamilya ko. Kaya good news talaga sa kanya ang 85 pesos na aumento sa arawang sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Utay-utay itong ipatutupad. 60 pesos muna simula July 19, tapos ang 25 pesos sa January 2027 na. Kaya ang kasalukuyang 695 pesos na minimum daily wage sa non-agricultural workers magiging 780 pesos na kada araw. Habang 743 pesos naman ang lalabas sa mga nasa agricultural, service at retail sectors. Pinakahuling nagtaas ng sahod sa NCR ay noong Hulyo ng nakaraang taon na umabot ng 50 pesos. Kaya pagmamalaki ng DOLE, itong 85 pesos na aumento ang may tuturing daw na pinakamalaki na aprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR sa kasaysayan. Pero nababahala rito ang ilang negosyante, gaya na lamang ng isang restaurant sa Quezon City. Hindi din naman po kami kagad pwedeng magtaas ng price na mga binibenta namin agad-agad. So, lalo po ngayon na sumasabay po yung pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng kuryente, especially ng gas. Sana lang din po is kahit papaano may tulong po si government sa mga negosyante din po, lalo sa mga small businesses po. Tanong naman ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, baka hindi naisip ng DOLE na meron pang iuhulog sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig, pati na ang overtime at holiday pay. Masyadong malaki yun. While the formula was right, like in the past, they used over the averages, no? Ang ginamit nila rito, averaging on a war scenario, no? Ang problema, pagka tinas mo ng sweldo, sinunod mo sa inflation, na bumaba na, hindi mo maibababa yan. Kung ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP naman ang tatanungin, mas mainam pa rin ang isinulong nilang 200 peso legislated nationwide wage hike. Hindi po ito nakakagulat, pero ito po ay nakakagalit. Dapat po lalong mas ma-pressure yung ating mga congressman, congresswoman, yung speaker, na kailangan po magpasa ng legislated wage increase. Pero para sa kilusang Mayo 1, napakaliit ng 85 pesos na hulugan pa at sa NCR lang. Ang hirit nila, 1,200 pesos na daily minimum wage nationwide. Sagot naman ng DOLE sa lahat ng mga puna sa bagong wage hike. Para naman po magkaroon din ng kaunting cushion, buffer yung ating maliliit na employer, lalong-lalo na yung may mga empleyado na 15 pababa na hindi rin mabigla at mahirapan. Dahil yung pag-akyat po ng 780 bigla, medyo mabigat daw po sa iba. Merong review po yan yearly. Yung po yung obligasyon ng DOLE na gawin yung trabaho na pag-aralan kung ano po yung mga katulong sa ating manggagawa without affecting the employers on the other hand. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH.